Target ng Department of Agrarian Reform na may pamahagi ang nasa 800,000 hectares ng lupa hanggang matapos ang termino ng Pangulo. Bahagi ito ng hakbang ng gobyerno para matulungan ang mga magsasaka at matiyak ang food security sa bansa. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Sa harap ng pagsisikap ng pamahalaan para matiyak ang food security sa bansa, hindi nito nakakaligtaan ng pag-agapay sa mga magsasaka na frontliners sa produksyon ng pagkain. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, mas pinaigting pa nila ang pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka, batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katunayan, aabot sa 69,000 na Certificates of Land Ownership Award o CLOA ang naipamahagi sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs noong 2023, habang 45,000 land titles ang naipamahagi nito lamang 2024. Pagkatapos ng ilang taon nilang hinintay ito, kasama natin ang mahal na Pangulo sa pamimigay nitong mga datos na ito. Kaya kasama natin ang mahal na Pangulo, sa tingin mo mamagikin namin yung datos namin? That's impossible, especially with a very meticulous president like our president. Ayon sa DAR, nasa 800,000 hektarya pa ng lupa ang target nilang maipamahagi sa mga ARB hanggang matapos ang termino ng Pangulo. Bagay na kampante silang maisa sa katuparan dahil na rin sa pagtutulungan ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. Lahat ng mga kailangan na tulong ng mga ROD, no? At ganun din ng LRA, ganun din ng DENR, nagkaisa-isa kami. Kaya mas mabilis ngayon ang paglabas ng mga titulo. Hindi katulad nun, bagal eh. Ngayon, ang bilis. And everybody is cooperating, and that is what happens when we have teamwork in government. Bukod sa pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka, umaksyon na rin ang pamahalaan para maibsan naman ang kanilang pasanin sa pagbabayad ng kanilang mga pagkakautang matapos matanggap ang lupa mula sa pamahalaan. Naging posible ito matapos pirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang New Agrarian Emancipation Act sa unang taon ng kanyang panunungkulan. Condoning the amortization fees that has to be paid by the agrarian reform beneficiaries. And there is a jewel hidden in this law, no? Ano yun? Yung mga nakamana ng lupa, no? Hindi na sila magbabayad ng estate tax. Yung mamanahin nila, tapos di ba, may babayaran kang, magbubuwis ka doon eh. Exempted na sila doon. Tinututukan din ng gobyerno ang pagbibigay ng support services sa mga magsasaka para matiyak na maging produktibo ang kanilang sakahan. Kabilang na riyan ang pamamahagi sa kanila ng farm equipment, pagpapadali ng credit system, gayon din ang pamamahagi sa kanila ng mga bagong kaalaman sa pagsasaka. Tinutugunan din ng pamahalaan ang pagtiyak na may access ang mga magsasaka sa merkado sa pamamagitan ng farm-to-market roads. Namimigay tayo ng mga ganyan sapagkat ang mga magsasaka, para nila madala doon sa pagbebentahan nila o di kaya yung mga namimili sa kanila para makarating sa kanila at bilhin ang kanilang ani, kung hindi maganda ang daan, kawawa sila. Ang laki ng gastos nila. Kung walang tulay, magbabayad pa sila. Uupa pa sila ng mga tao na magkakarga ng kanilang mga ani, tatawid ng ilog. Patuloy namang tinutugunan ng DAR ang issue sa land dispute cases na ayon sa ahensya ay bumaba sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.